Capricorn, welcome back sa ating Tagalog reading channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng June 2024. Ang timestamp ng reading na to right now ay 6:56 PM, mag-aalas 7 ng gabi, at today's date, June 4, 2024. Okay, sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Kung ngayon lang po kayo nakapanood, at sa mga current subscribers, maraming salamat sa pagsuporta ng inyong mga monthly Tagalog readings. Okay? Capricorn, ito ay isang collective reading, hindi to personal reading. So, maaaring mag-resonate sa certain group of collective energy. At kung hindi ito mag-resonate, I might tap into your energy next month. Okay? And maaaring mag-resonate to onto the next 3 to 6 months. Alright, Capricorn Collective. Isa-shuffle ko lang muna yung mga baraha again in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds. Okay? Hi again, Capricorn. Are you ready sa inyong monthly Tagalog reading? By the way, ang ating deck ay isang oracle card at papakita ko sana pero hindi ko alam kung saan siya napunta. Okay? Isa siyang oracle card para siyang self-help na deck. Alright? So, ikakat lang uli natin to on to 3 and kuha tayo ng 7 cards para sa inyo, Capricorn. Okay? Alright. Are you ready, Capricorn? Position 1, nandyan ang aromatherapy. Aromatherapy, guys. So, it's parang about perfume na nakaka-relax. Okay? At position 1. Position 2, nandyan ang make a vision board. Nice. Okay. Position 3, Capricorn, intuition. No? Sa manifestation. Position 4, take a walk sa external energies. Sa pangalawang position, read. Okay? Position 6, Capricorn, nandyan ang create art. At position 7, nandyan ang nourish your temple. Okay? Umpisa natin sa position 1, no, Capricorn. As you know, ito ang sinasabi nito. Kailangan mo i-release is aromatherapy. So, maring regarding to sa physical health mo rin, yung sense of smell and appreciation mo sa mga bagay through smell for some reason. Maring literally, ang stress reliever mo ay mga plants, mga herbs, mga mababangong mga flowers, halaman, essential oils, no? You're into that, no? Sa ano mo, sense of smell, okay? Na-heighten yung intuition or interest or creativity mo, yun ang nakakatulong because of that aromatherapy. Okay? And ito nasa release position. So, this is something na baka kailangan natin. Kasi, pag position mo, yung completely na pakawalan mo or yung bagay na matagal mo nang hold back, no, na dapat gawin mo na. Okay? And I think yun yung latter. Okay? Aromatherapy, yung matagal mo nang hindi nagawa to or matagal mo nang hindi pa nasusubukan. So, maaring you will find it interesting, no, na makapag-collect ka ng mga essential oils, makapag-blend ng mga scents, no? And it could also be, yan yung physical, essence noon. And pwede rin nga na sa spiritual sense or sa soul level mo, sinasabi dito is about time na use your sense na of smell, no, na matalas ang pang-amoy mo literally sa surroundings mo. Pwede rin to, alam mo yun, hindi literal sense, no, maaaring parang may meaning, no, na parang talasan natin ang pang-amoy sa ating mga paligid, no, be more parang inquisitive, no, mapagmatsyag, aware ka, or parang may sense ka lang na awareness, no, sa paligid mo kung ano yung under your nose, kumbaga, no, under your radar, yung mga nangyayari. So, parang sinasabi rin be more vigilant, no, and parang observant, no,
But not literally sa eyes, no? Na kahit nakapikit yung mata mo dito, alam mo yung mga nangyayari. Matalas yung pang-amoy mo. Like, for example, you can sense, no? Yung iba kasi pag nakakasense sila ng hindi maganda or maganda, yung sense of smell nila, minsan yung iba parang, may naamoy ako na parang may magandang mangyayari. Parang ganon, no? So, it's more also about intuition, okay? Yun yung kailangan mo i-release. Na kahit nakapikit yung mata mo, aware ka sa nangyayari. Yun ang tingin ko ng message dito. So, i-activate mo yung other senses mo. Hindi lang yung eyes mo. Kasi, we have 5 senses, di ba? Sense of smell, sense of hearing, sense of taste, sense of touch, and sense of seeing, di ba? Tinuro sa atin yan, guys. So, yung mga body parts na yan. Okay, may purpose yan. Alright? Hindi mo kailangan gamitin lagi yung mata mo, but, yun nga. Yung sense of smell mo, may kinalaman doon. And maybe yung sense of hearing mo, yung other senses mo, i-activate mo. Okay? Now, at the second, yung kailangan mo ipagpatuloy, Capricorn, gumawa ka din ng vision board. So, let's say you have a lot of visions right now na nasa radar mo, nasa isip mo, nasa puso mo. Why not cultivate those parang mga idea mo, saka mga desires mo, no? Na nasa isip at puso mo, at gawin mo siya na vision board. If first time mo makarinig ng vision board, ito siya sa mga manifestation technique na maaaring makapag-remind sa'yo. Like, kung nasa office ka, naglalagay tayo ng mga things na gusto natin, diba? So, parang ganun yung vision board na dinidikit siya sa wall or sa isang board, corkboard, yung mga gusto mo or yung mga plans and desires mo to remind you kung ano dapat mong mga gawin, essentially right now sa buhay mo, para makamit mo yung mga dreams and aspirations mo. Maaaring ito, yoga, for health. Yan ang, may health goal ka na magpapayat. Ayan, may picture siya dyan ng yoga. May plants dito kasi you love plants and other notes, no? May mga moon phases. Baka ito remind you lang na, ay, full moon na pala this month, so kailangan kong gawin yung ritual ko. No, these things, no, na makakatulong sa'yo to keep you in alignment, Capricorn. Okay? Make a vision board daw. Okay? To sustain yung mga ideals mo and desires mo. Okay? Para hindi mo sila makalimutan para maging on track ka, Capricorn. Alright? Now, sa third naman, sa manifestation, intuition. So, nakita mo to? Sa puso mo, may image na babae, and then meron pang image dito na babae, and then may image pa dito na babae, tapos may may third eye chakra at buong babae siya. So, may mga multiple dimension. So, parang ito yung higher self mo, yung inner self mo, and aside sa physical self mo. Okay? May iba-iba yan. So, yung intuition sa manifestation connected, and you would know yung mga bagay, no? Strongly, yung intuition mo, ang makakapagsabi ng mga bagay na kailangan mong i-manifest. Okay? Hindi mo na kailangan pang isipin kasi deep within you, alam mo na daw yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, okay? So, yun yun. So, kung lost naman tayo or nako-confuse Capricorn, ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Why not look into yourself? Ano ba talaga yung kailangan? O di pinaka-dedestar, pinaka-mimit-himit mo. Kasi pag nalaman mo yung answer doon, tinutulungan ka nung higher self mo, ng iyong subconscious mind or yung other self mo na hindi physical self, no? Yung spiritual self mo na ma-realize yung mga importanteng manifestations mo. Like for me right now, alam ko na ang goal ko sa manifestation is stability and security and love relationship, no? Yun ang pinaka-dominant na lagi kong naiisip at nararamdaman, dinidesire. So, dapat yun yung i-align mo sa yung manifestation, sa intuition mo ang pasagutan, and gumawa ka ng vision board to keep you in check, no? Okay? And then, sinasabi dito, magtiwala ka sa intuition mo kasi ang intuition is kahit nakapikit yung physical eyes mo, may third eye ka di ba? And then, meron ka ring soul, no? Yung soul mo, yung higher self mo na mag-guide sa'yo. So, it makes sense yung aromatherapy dito. No? Baka masyado tayong nasa physical na na-detach ka masyado doon sa other senses mo, no? So, kaya may emphasis sa position 1 nung aromatherapy, Capricorn. So, I hope it makes sense, no? Medyo malalim, pero I'm trying to explain the best way I know kung paano mas madaling maunawaan to. Ngayon, sa ika-4 na position mo, external energies, take a walk. Okay. Yung external energy na nakaka-influence sa'yo is medyo siguro relaxed, no? Slow pace, hindi nagmamadali, walang energy ng rush, walang energy na delay, or parang walang sense of urgency, walang sense of priority,
medyo kalmado lang, no? Parang, it could be leisurely walk, pwedeng brisk walking, mabilis, pero still, hindi siya tumatakbo. Hindi rin naman mabagal. Take a walk, parang a walk in the park, parang everything looks easy. Yun yung external surrounding mo right now. So, baka may energy ka rin na medyo relax ka ngayon, complacent, maaari, walang sense of urgency, hindi nagmamadali in a good way to, or it could be in a bad way, no? Kasi sometimes, no, baka hindi rin tayo mindful sa time, no, na, or time constraint, no, or wag tayo magpaka-stress. We should not work against time. We should work together with time, kasi sinasabi ko nga, time is just an illusion. So, yung external energy mo, sabihin kong maganda kasi walang sense of parang nai-stress. Okay? Walang sense of parang nagmamadali. Parang may patience na kasama yan. Okay? Now, at position 6, yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, read. What do you need to read? Ano ba yung kailangan mong basahin or binabasa mo ngayon? So, maaaring na-encourage ka na mas magbasa, no? Mas mag-gather ng knowledge, ng kaalaman lately, no? Kung ano pa man yan, maaaring sa physical world, nag-upskill tayo, nag-certification, nag-study tayo, pwede na tayo nakukuha ng mga online courses, pwede rin na nag-aaral ka mag-driving, anything about learning saka sa knowledge. Yun yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. It's more like an advice, I think, Capricorn, no? So, maaaring maging magbasa and mag-aral about specialization, about a certain knowledge na parang interesado ka, maaaring ma-hook ka, no? Like, now, interested ka ba sa tarot? Interested ka ba sa metaphysical and spiritual stuff? Maybe nagbabasa ka more about that, or doesn't have to be physical book rin, pwede rin naman other forms of learning. Sa YouTube, nanonood tayo ng mga vlogs, no? Ng mga metaphysical stuff, Neville Goddard na mga law of assumption, law of attraction, anything na maaari mong matutunan, okay? In 3 to 6 months. So, ine-encourage ka kasi magbe-benefit ka doon. Ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Read more, learn more. Okay? Now, at position 6 naman, Capricorn, nandyan ang create art sa position number 6, new beginning. So, create an art. So, para kang painter, drawer, okay? Sabi ko nga, guys, sa new beginning mo, life is a canvas. Ikaw ang painter, and then, yung napipicture out mo sa isip mo, sa puso mo, na gusto mong i-drawing, ilalagay mo yun sa canvas. And canvas, ito yung 3D reality mo. So, sa new beginnings mo, parang ang sinasabi dito, ikaw ang author ng realidad mo, ng mga bagong simula mo. Nag-uumpisa yan sa idea at sa desires mo. And then, mapipicture out yan, magmamanifest yan sa reality mo. Okay? Sa mga new beginnings mo, sa'yo talaga nakasalalay. Okay? So, be careful lang kung ano yung gusto mong i-drawing sa canvas ng buhay mo, Capricorn. Okay? Kung gusto mo na isang napakagandang painting, gumawa ka ng positive na mga thoughts and desires. At lalabas niya, makikita mo yung mangyayari sa buhay mo. Create art. It's about creativity. Sa mga new beginnings mo, matitrigger yung parang interest mo na mag-create ng mga bago at magaganda. Okay, but like I said, ikaw ang painter ng canvas. So, it could turn out well for you or it could go against you. So, be careful sa mga new beginnings mo. And ito yung mga bagay na, alam mo yun, hindi require na ang opinion ng iba. Kasi ikaw ang designer eh. Ikaw ang inventor. Ikaw ang creator. Lahat ng mga na-invento ngayon, it starts from idea, di ba? Tapos, when ina-execute until ma-discover nila na may invention silang nagawa. More of that. Yun yung mga new beginning mo. Okay? I hope it makes sense. Nakuha niyo yung point doon. Alright? Capricorn. And at the center, yung mga lesson na dapat mong matutunan or hindi mo pa natututunan, no? At parating pa lang, nourish your temple. Your body is the temple. Kung makikita mo to, yung katawan niya, nina-nourish niya, puno ng mga halaman. Para siyang naging Gaia or si Mother Earth. Tapos nandiyan ang cosmic, tapos iba-ibang color na yan, parang vibration or frequency or chakra. Okay, so, yung your body, yung sabi dito, you need to nourish, no? Kung saan man lacking at the moment. Kasi since earth to, no? May element ng halaman. So, earth element. So, nourish your physical body. Yun ang sinasabi dito. Could be healing time for you. Pwede rin na there's something na kailangan mong pagtuunan ng pansin sa physical body mo. And also, yung body mo is, yan ang temple
ng kaluluwa mo, ng higher self mo. So, respect your body as well. Huwag abusuhin. Okay? Alagaan mo siya. Self-care. Yun ang sinasabi. Kasi itong mga deck na to is about self-care for you and for the next 3 to 6 months. Okay? Look at your health. Yung eat healthy. Ito yung mga physical exercise. Also, feed your mind kasi nandiyan yung read, yung vision board, sustain mo yung mga dreams and aspiration mo, no? Huwag ka malolos, okay? Tapos, when you create something, like I said, galing yan sa kaibuturan ng puso mo at sa mga iniisip mo, okay? Yun ang mangyayari. So, gumawa ka ng vision board, in alignment dapat yan sa mga new beginnings mo, no? Okay? And, huwag magmadali, take your time. Basically, ang pinaka-importante dito, yung nasa center, nourish your temple, yung body mo. Yan ang temple ng ating soul, ng ating spirit. Okay? So, ikaw na bahala kung paano mo siya na-nourish kasi alam mo yung mga aspect na dapat mo pagtuunan ng pansin at i-improve. Okay, Capricorn? So, sana nag-resonate kayo sa reading na to this month. If it doesn't resonate, I will tap into your energy next time, Capricorn. Take care. God bless. Mahal ko kayo, Capricorn. Bye!